Ang mga sundalo ay naglagay ng mga kalasag sa pagkakasunod-sunod sa harapan nila upang hadlangan ang mga palaso. Tumugon ang kanilang mga sundalo, "Oo, sir." Ang mga sundalo ni Yugi ay nagpadala ng mga palaso patungo sa mga kalaban, ngunit ang mga palaso ay tumama sa mga kalasag at nahulog sa lupa. Nang makita ito, ini-activate ni Yuli ang kanyang mga kapangyarihan sa magic, mahigpit na itinali ang tali ng bao sa kanyang kamay, at tumingin sa mga kalasag. Sapagkat ang mga kalasag na yun ay medyo matibay, walang magagawa, sabi niya. Kasunod nito, inilipat niya ang kanyang kanang kamay upang ibalik ang tali ng bao at ipinadala ang bagyo ng kanyang umiikot na magic patungo sa mga kaaway. Ang kanyang magic ay gumalaw patungo sa mga kaaway na nagdudulot ng pagkabasag sa lupa. Dahil sa kanyang magic, ang mga sundalo na may mga kalasag ay lumipad sa hangin at bumagsak. Ang pagsabog na yun at ang umiikot na magic ay nagwagi sa mga sundalo na lumilipad sa hangin at sumisigaw ng ano ang nangyayari. Bukod pa rito, ang mga sundalo ay nasugatan at nakahiga sa lupa sa posisyong bao, nanginginig. Si Zeden ay nakatayo roon na walang kibo at tumingin sa kanyang mga sundalo, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Bigla siyang nagulat nang makita si Yugi na nakatayo sa distansya at nag-a-activate ng kanyang magic. Ang magic ni Yuli ay gumagalaw patungo kay Zeden, at ang lupa sa lugar kung saan siya nakatayo ay nagsimulang bumasag. Si Zeden ay lumipat mula doon na sumisigaw ng iwasan, at isang pagsabog ng apoy ang nangyari sa lugar kung saan siya nakatayo. Nakatayo si Yugi na nakatingin sa pagsabog at sa mga sundalo na nasusunog sa apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, nang matapos ang pagsabog, tanging alikabok at usok ang natira. Tinitingnan ni Yugi ang mga sundalo na nakatayo doon sa usok na hawak ang kanilang mga kalasag, iniisip na hindi yun sapat upang pabagsakin sila. Kailangan nilang mag-breakthrough agad. Biglang iniikot ni Yuli ang kanyang ulo at tumingin kay Zeden, ang elder na pumatay sa isa sa mga kasama ni Yuli. Siya ay nakatayo doon na pinupunasan ng kanyang espada gamit ang manggas ng kanyang gown, at ang iba ay nag-iisip, huwag sabihing naabutan na nila tayo. Pagkatapos nito, ini-activate ni Yuli ang kanyang magic at mahigpit na hinawakan ang bow at ang string nito. Iniisip na, magsimula tayo sa tatlong teknik ng sword breaker na nakuha ko. Lahat ng buhay at lakas ay nagmumula sa pagkakakilala, at ang pagkakakilala ay nagsisimula sa wala. Ang mga mata ni Yuli ay nagsimulang magningning at ang aura na lumalabas mula sa kanyang bow ay nagliliwanag din at umiikot. Nang makita ito, ang mga sundalo ni Zeden na nakatayo doon na may mga kalasag, spears, at espada ay bahagyang nagalit at nagulat. Isa sa kanila ang umangatang boses at tumingin kay Yugi, nagsasabing itigil ito kahit sa halaga ng kanilang mga buhay. Ang iba pang mga kasama nilang patay ay nakahiga sa lupa sa likuran nila. Hindi nakinig o nagbigay pansin si Yuli sa sinuman o anuman. Ginagamit ni Yuli ang kanyang magic upang sumigaw, at ang kanyang buhok ay nagsimulang lumipad pataas habang ang pagsabog ay nangyari sa lugar kung saan sila nakatayo. Si Zeden, na nakatayo sa distansya, ay nagulat at nagsabi na imposibleng mangyari ito. Ang mga takot na sundalo niya ay nakatayo sa likuran niya, tahimik na pinapanood ang nangyayari. Nang matapos ang pagsabog, tanging alikabok at usok ang natira, at si Zeden ay tumingin sa usok at sa mga patay na sundalo sa lupa. Sa isang takot na mukha, sinabi niya na ang Lander Squad ay nawasak. Si Yugi ay nakatayo sa alikabok at usok, hawak ang kanyang bow, at may galit na mukha na nakatingin kay Zeden. Nanatili siyang tahimik. Ang mga sundalo ni Zan ay natakot sa kapangyarihan ni Yugi, at si Salma, na hawak ang kanyang espada, ay nakatayo sa likuran na tumingin sa paligid, nagsabi ng boses, magsimula na tayo. Si Yuli ay naglagay ng espada sa harapan niya at iniutos sa mga sundalo na lahat sa harapan. Ang mga sundalo at si Hing ay tumakbo papalayo sa utos ng kanilang senior kasama ang kanyang mga kasama. Nakita nila ang mga ito na tumatakbo. Isa sa mga elders na nakasuot ng berdeng gown ay tumingin kay Zeden at tinuro si Yuli at ang kanyang mga kasama, sumigaw kay Zeden, ano ang ginagawa mo? Ituloy mo ang pagsunod sa kanila. Si Zeden ay nakatayo roon at hindi gumagalaw. Sa halip na mag-utos, itinuturo ni Zeden ang kanyang espada sa lupa at nagsabi sa kanyang mga sundalo na habulin sila na may mga kalasag at espada sa kanilang mga kamay. Ang kanyang mga sundalo ay tumakbo patungo kina Yugi at sa iba pa. Si Yugi, na nasa alikabok at usok, ay tahimik na nagmamasid sa mga kalaban na papalapit sa kanya. Si Salma, na nakatayo sa likuran, ay tumakbo sa kanya, hinawakan siya sa manggas, at hinayla siya patungo sa kanya.
nagtatanong kung maaari silang umalis. Bigla, huminto si Salma nang hindi siya magtagumpay sa kanyang pagsisikap, at tinanggal niya ang kanyang kamay mula sa kanyang braso at tahimik na nakatayo sa likuran niya. Pagkatapos nito, si Yugi ay tumayo sa likuran niya at tinanong siya kung ano ang nangyari. Tumingin siya sa nanginginig na katawan ni Yugi, nagulat na iniisip na si Yugi ay nanginginig sa galit at ang kanyang paghinga ay napaka-puff. Bukod pa rito, ang tatlong absolutong espada, ang huling galaw, ang Infinite Sword, ay nangangailangan ng napakabigat na inner kai para sa malawak na kapangyarihan nito. Ang problema ay ang katawan ni Yugi ay hindi nasa magandang kondisyon at sa mga nakaraang araw ng laban, siya ang pinakaabala na tumulong sa kanyang mga kakampi sa mga krisis ng walang kapahingahan kahit isang araw. Nakaranas siya ng mga minor na pinsala bilang resulta, at ang kanyang pagkapagod ay patuloy na tumataas. Sa ganitong sitwasyon, ang katawan ni Yugi ay nagbigay daan pagkatapos ng pagganap ng Infinite Sword. Si Salma ay nakatayo sa tabi niya at may nagulat na mukha na tinanong siya kung okay lang siya. Ang mukha ni Yugi ay lumalapit sa itim at may mga scratch marks na lumalabas sa kanyang mukha. Tumingin siya pababa at kinikimkimin ang kanyang mga ngipin, sinasabi na okay lang siya ngunit kayang tiisin pa. Pagkatapos nito, tinanong ni Yugi siya kung ano ang nangyari sa ibang tao, at si Salma, na may nag-aalala na mukha, ay tumingin sa kanya at sumagot na lahat ay nakatakas na. Itinaas ni Yugi ang kanyang kaliwang kamay sa harapan niya at tumingin sa gilid, sinasabi na ito ay isang maginhawa. Dapat siyang magmadali at pumunta kay Lady Sama. Si Salma, na nagulat, ay tinanong siya kung ano ang mangyayari sa kanya. Si Yugi, na nakayuko, ay nagsabi na hindi siya aalis. Nang marinig ito, si Salma, na naguguluhan, ay tumingin sa kanya at tinanong kung ibig niyang sabihin na makikipaglaban siya ulit. Sa sagot, si Yuli ay nanatiling tahimik at tumingin sa mga kaaway, sinasabi na lahat sila ay mamamatay kung hindi niya mapipigilan ang mga ito habang ang kanilang mga kaaway ay papalapit sa kanila. Nang marinig ito, si Salma, na nakatayo sa harapan niya at tumitingin sa kanyang mga mata, ay iniwagayway ang kanyang kamay at nagsabi na karaniwan ay okay lang, pero imposible na ngayon. Tinanong siya kung paano siya makikipaglaban sa kanyang nasugatang katawan. Si Yugi ay tumingin sa gilid at pinigilan ang kanyang mga labi, sinasabi na alam niyang malakas ang mga ito at hindi biro ang kanyang mga sugat. Sa nag-aalala na mukha, si Salma ay tumingin sa kanya. Pagkatapos, si Yugi ay hinawakan ang kanyang bow ng mahigpit at pinaandar ang kanyang magic. Tumingin siya sa harapan at sinabi na hindi siya matatalo ng ganito, kaya huwag mag-alala at tumakas ng mabilis. Nang marinig ito, si Salma ay tumayo sa tabi niya at sumagot ng hindi. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang boses sa kanya na kung siya ay mananatili rin siya. Sa sagot, nagulat si Yugi at tumingin sa harapan, na natiling tahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, tinanong niya siya kung gusto niyang mamatay kasama siya. Si Salma, na nakatayo sa likuran, ay tumingin sa kanya at sumagot kung bakit siya nag-uusap tungkol sa kamatayan nang sinabi lang niya sa kanya na huwag mag-alala. Lumapit siya sa kanya, tumayo sa tabi niya, at sinabing mas may pagkakataon silang makaligtas kung maglalaban sila ng magkasama. Bukod pa rito, lahat ay mamamatay kung siya ay mamatay. Si Yugi, na nakatingin pababa, ay nanatiling tahimik, pagkatapos ay tumingin sa kanya na bahagyang ngumingiti, iniisip kung gaano siya kitigas ang ulo, at sinabing wala nang magagawa. Nang marinig ito, si Salma ay agad na tumayo sa harapan niya at hinayla ang kanyang espada mula sa sheath. Nagalit siyang tumingin sa mga kaaway na papalapit sa kanila at nagsabi na sa huli, wala silang ibang pagpipilian kundi ang maglaban ng magkasama. Habang sinasabi ito, hinawakan ni Yugi siya sa baywang mula sa likuran at lumapit sa kanya, sinasabing hindi. Habang naguguluhan, lumingon si Salma sa kanya. Idinadali rin ni Yugi sa kanyang tainga na kung siya ay manatili roon, hindi niya magagawa ang kanyang makakaya sa pakikipaglaban dahil nag-aalala siya sa kanya. Mangyaring umalis na muna at hintayin siya, susunod siya agad. Nang tumingin sa kanya, nagsimula si Salma na magpawis at nagulat na sinabi, ngunit si Yugi ay lumingon at pinaikot si Salma sa hangin bago siya ihulog sa bangin. Siya ay kumilos upang umakyat sa bangin kung saan naroon ang kanilang mga kasama. Si Yugi ay nasa kabilang panig, nakatingin sa kanya at sa mga kaaway na malapit na sa kanya. Si Salma ay nakatayo doon na may nag-aalala na mukha, tinitingnan si Yuli, at nagsimula ng umiyak. Pagkatapos nito, na may luha sa mga mata, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig at tinitingnan si Yuli habang umiiyak, humihingi ng pakiusap na kailangan niyang bumalik.
Tumugon si Yugi sa kanya na may pagmamahal sa kanyang mga mata at nginitian siya. Sinabing siya ay babalik na buhay anuman ang mangyari, ipinangako niya. Pagkatapos nito, tinur ni Yugi ang kanyang ulo sa loob habang ang isa sa mga elder ng koponan ni Zeden ay nakatayo sa kanyang harapan. Isa sa kanila, na nakasuot ng berdeng gown, ay nagsabi na siya ay tiyak na ang sikat na Three-Arrow Heaven Breaker. Sabi ni Yuli, humihingi siya ng tawad kung naghintay siya at nagpapasalamat kay Luo King. Sabi ni Luo King, walang dapat ikalungkot at pasalamatan, at nagpatuloy na nagsabi na ang lahat ay mamamatay kung siya ay matatalo. Pagkatapos nito, isang elder na may bar chain sa kanyang kasuutan ang tumayo sa likod ni Luo King at tumingin kay Yugi, sinasabing hindi nila dapat hayaang makaligtas ang mga gumagamit ng mga murang trick laban sa kanila. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga elder mula sa koponan ni Zeden, gamit ang kanilang magic at paikat ang kanilang mga armas, ay pumilibot kay Yugi. Nakita ni Yugi na siya ay napapalibutan at tila medyo relaxed kahit na nakikita ang kanilang martial arts skills. Tumingin si Luo King kay Yugi at sinabi na kung hindi siya nagkamali, sana nagkita sila sa mas magandang lokasyon at naglaban hanggang kamatayan. Tumawa si Yugi at tinanong siya kung anong pagkakamali ang tinutukoy. Tinanong ni Luo King kung alam niya ang isang bata na tinatawag na Tai Shid sa gintong damit. Si Yugi, na may ngiti sa mukha, ay tumugon na tiyak na siya ay tumutukoy sa taong nakilala niya sa horse riding pig. Idinagdag pa ni Yugi na mayroon siyang lakas ng loob na magwala kahit na ang kanyang martial arts skills ay maaaring mas mabuti, ngunit sa isang araw lang sa kanyang mga mata, siya ay umatras. Nang marinig ito, si Luo King ay napahiya, hinawi ang kanyang balbas, at tumingin kay Yugi, sinasabing siya ang apo ng leader ng grupo. Nang marinig ito, idinagdag ni Yugi na ang taong umiikot ng masigasig ay mabilis na umatras. Sinabi ni Luo King na narinig niyang ginawa yun sa ganung paraan, at ngumiti si Yugi habang sinasabi na walang paraan. Nang walang ekspresyon, pinigilan ang kanyang mga labi at tinitingnan si Luo King, sinabing kung siya ang gumawa ng ganoon, tiyak na hindi siya mabubuhay. Nang magalit si Luo King, sinabing, tulad ng inaasahan, ang kanyang kumpiyansa ay karapat-dapat sa titulo ng Three-Arrow Heaven Breaker. Sinabi ni Luo King kay Yuli na ipakita sa kanila ang isa na tumanggap ng utos mula sa leader ng grupo at ang kanyang mga kasanayan. Laminggalinga si Yugi sa paligid ng mga elder at mga sundalo na nakapalibot sa kanya. Iniisip na wala ng lugar para umatras, kaya't kailangan nilang makipaglaban doon. Iniisip ito, inactivate ni Yugi ang kanyang magic at ang nagliliwanag na aura ay nagsimulang maglabas mula sa kanyang bao. Isang elder na may bar chain sa kanyang katawan ang nagsimulang umikot ang kanyang armas at itinatapon ang kanyang matulis na sandata patungo kay Yugi. Si Yugi ay nakatayo doon ng tahimik na tinitingnan ng sandata habang umiikot at papalapit sa kanya. Ngunit, ang sandata ng elder ay lumipas sa ibabaw ni Yugi at tumama sa bato sa likuran ni Yugi. Ang bato ay sumabog at nagkaroon ng pagsabog sa likuran niya. Laminggi si Yugi at tumingin sa sandatang umiikot sa likuran niya. Samantala, isa pang elder na may bilog na kwintas sa leeg at humahawak ng bakal na tungkod ay tumalon patungo kay Yuli mula sa likuran upang atakihin siya. Ipinatong ni Yugi ang kanyang bow at hinati ang chain bar habang ang bakal na tungkod ay halos tumama sa ulo ni Yugi. Ngunit bago makapagsagawa ng atake ang elder, sinipa ni Yugi ang ilalim ng katawan ng elder. Sumigaw ng sakit ang elder at pagkatapos ay tinamaan siya ni Yugi, lumipad siya pabalik sa hangin. Habang lumilipad pabalik, nabasag ang bilog na kwintas ng elder at itinapon ang mga bilog na bola patungo kay Yugi, sinasabing, tangapin mo ito. Ibinato ng elder ang mga bola mula sa kanyang kwintas patungo kay Yugi at mula sa kabilang panig, ginamit ng mga sundalo ni Zeden ang kanilang spinang magic upang atakihin si Yugi. Habang papalapit ang magic ball at magic fire sa kanya, nakita ni Yugi ang parehong magic na paparating at iniisip na hindi niya maiiwasan ang mga ito. Walang magagawa, iniisip ito ni Yugi, inilagay ang kanyang magic bow sa harap niya at nagsimulang maglabas ng spinang magic mula sa bow. Ang kulay ng mga mata ni Yugi ay nagbago tulad ng kanyang magic at lumikha siya ng magic shield gamit ang kanyang bow sa harap niya. Iniisip na sana ay hindi mabasag ang magic. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, pinilit niyang panatilihin ang kanyang shield habang mula sa panig ng kalaban, inatake siya ng kanilang mga armas at magic. Gayunpaman, ang parehong magic ay nagdulot ng dust explosion sa tabi nila at pagkatapos ay sumabog ang apoy sa lugar kung saan sila naglalaban. Bukod dito, ang alikabok at usok ay kumalat sa paligid at sa usok, ang mga bato ay lumipad sa hangin.
Ang mga elder ng koponan ni Zedon ay nakatayo doon at tinitingnan ang usok. Ang elder na may bald na ulo ay nakatayo doon na may mga magic ball sa kanyang kamay at tinitingnan ang alikabok at usok, nagtanong kung siya ay patay. Sa isang nagulat na mukha, si Luo Qing ay tumayo sa likuran niya at tumingin sa alikabok at usok. Bigla siyang nagulat at itinaas ang kanyang kamay, sinasabi, "Mag-ingat kayo." Nakatayo si Yugi sa harapan nila at itinutok ang kanyang espada patungo sa kanila gamit ang kanyang spinning magic ni Yuli upang atakihin ang elder sa ulo. Ang kanyang magic ay tumagos mula sa tiyan ng elder, at ang dugo ay sumabog mula sa katawan at bibig ng elder. Ang mga magic balls na hawak ng elder ay nahulog. Nakita ito ni Luo Qing at tumayo sa likuran ni Yugi. Ibinangon ni Yugi ang kanyang espada at lumikha ng spinning magic gamit ang kanyang espada, pagkatapos ay itinapon ng magic na yun patungo kay Yugi. Ang lupa kung saan bumagsak ang spinning magic ni Luo Qing ay nabasag at nagkaroon ng alikabok at usok na sumabog. Samantalang si Yugi ay nakatayo doon at tumalon, ang mga kasama ng mga elder ay nakatayo at itinaas ang kanilang mga kamay, lumikha ng flame magic at sumigaw na hindi makakaalis si Yugi. Ipinadala nila ang flame storm patungo kay Yugi, at ang apoy ay tumama sa katawan ni Yugi, kaya't siya ay lumipad pabalik sa hangin. Gayun din, nagkaroon ng magic at flame explosion sa harapan niya, at ang mga elder at iba pa ay tumakbo patungo kay Yugi upang atakihin siya. Si Yugi ay nagkaroon ng sugat sa lupa at huminto sa kabilang panig ng bundok, nagtatayo doon na bahagyang nasugatan, hawak ang kanyang bao at ninunguso ang kanyang mga ngipin, iniisip na ang kanyang mga ribs ay nasira. Itinutok niya ang kanyang bao patungo sa mga kaaway at hinayla ang string ng kanyang bao, iniisip na hindi siya mamamatay ng ganito. Ang kanyang katawan ay naging pula sa galit, ang kanyang mga mata ay nagniningning, at ang spinning magic ay nilikha sa paligid ng kanyang bao. Nakatayo doon, ginawa niya ang kanyang magic at isang malakas na hangin ang humihip sa paligid niya. Ang kulay ng kanyang katawan ay nagsimulang mag-itim, at isang nagniningning na pulang aura ang inilabas mula sa kanyang mga mata. Gayun din, nagsimulang lumitaw ang dust tornado sa paligid niya. Nakita ng mga sundalo na may takot na mukha, huminto sila at humingi ng tulong sa kanilang lord, at si Luo Qing ay nakatayo sa kanilang tabi, itinaas ang kanyang mga kamay patungo sa mga sundalo, sinasabi sa kanila na huminto at manahimik. Pagkatapos nito, si Yugi ay nakatayo doon, inilipat ang kanyang kanang kamay, at ang pulang aura ay pumalibot sa kanyang kamay. Itinutok niya ang kanyang bao patungo sa kanila upang palayasin ang string nito. Nang ilabas niya ang string, lumabas ang mga shadowless flame arrows mula sa gilid at tumungo patungo sa mga kaaway. Si Luo Qing ay nakatayo doon at nagulat na tumingin sa mga magic arrows ni Yugi, tinatanong kung ang mga shadowless arrows na yun ay isa pang elder. Ang kasama ng elder na may bar chain ay humarap sa kanya at nagsimulang iikot ang kanyang sandata, sinasabi na ang mga simpleng tricks ay hindi magiging epektibo. Sinasabi ito, ipinadala niya ang kanyang bar chain weapon patungo kay Yugi. Ang sandata na lumilipad patungo kay Yugi ay nahati sa marami at sumabog. Sa isang nagulat na mukha, si Luo Qing ay nakatayo doon at iniisip na may kakaiba. Ang lakas ng shadowless arrows na narinig niya ay hindi ganito kalakas. Ngunit ang mga shadowless arrows ay patuloy na papalapit kay Luo Qing at sa mga sundalo sa hangin, nakatayo sila na nakaangat ang mga ulo at tumingin patungo sa mga shadowless arrows na papalapit sa kanila. Si Luo Qing ay tiningnan ang mga shadowless arrows na may takot na mukha, iniisip kung ano ang nangyayari. Ang imahe ng arrow ay lumitaw sa mga mata ni Luo Qing, ngunit ang mga shadowless arrows ay umatake sa mga kaaway. Ang elder na may bar chain weapon ay nakatayo doon na may hawak na bar chain sa kanyang kamay, mabilis na lumilipat mula sa gilid patungo sa gilid, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ang shadowless arrows ay mabilis na tumungo sa elder, at ang mga sundalo na nakatayo doon ay itinaas ang kanilang mga kamay at nagsimulang gumamit ng flame magic upang iwasan ang magic ni Yugi.